Kayong mga sundalo, kilalaman ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ordinansya lang na ginawa ko. Kayong mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Og dinhi ning atong tulumanon, inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Mga kaigsunan, ano na tayo palahisgutan karong panahon na sa dihang giaristo nila si kanhi Presidente Digong Duterte. Ipangutana ang mga kapulisan kung unsay iyang nahimong kasalanan. Tungod kay giaristo man lagi. So walay usang pulis mitubag sa mga pangutana kung unsay iyang nahimong sa. Muna makaigsunan ko na ni Cristo Tobagono ni kay mo niya pangutana ni President Rodrigo Duterte. Ug sa akong pagpamalandong mga kahigalaan, ano lagi dako kayong kasalanan nga nahimo si Presidente Digong Duterte. Dako kayo ning sala amang kaigsunan. Unang-unang sala nga iyang nahimo mga higala, diha pa lang sa iyang dagan diha sa politika, nahimo niyang plataporma nga kinahanglan iya yung sumpuon ang drugas. Kay before ang eleksyon, grabe ang mga tao, ang katawhan sa Libok Pilipinas nag-antos sa hilabihan nga pagkawala na security. Labi na sa mga batanon, naulipon sa drugas. Grabe ang gihimo nga mga kawat, patay, krimen, snatching. Grabe ning mga pahitabo kaniadto. Unya, ang mga ginikanan, mga parinti, nanghadlok na sa ilang kaugalingong pamilya, kay doon na nay uban mga anak mopatay og ginikanan. Muunay mga ginikanan, muunay nga to siyang mga anak kining niya. Grabe ni nga baong panghitabo. O wala kini kayo mahatagi pagtagad o kasulbaran sa namunuan, labi na diha usab sa mga kapulisan. Muna nga nangita ang katawhan o muduma nga mosulbad nining maong problema sa atong nasod sa Pilipinas. Og tuod man kini si Duterte miapil sa bangga sa piniliay diha sa national nga level sa politika. Og tuod man kay nakita man sa katawhan nga sinsiro ang iyahang pangampanya batok sa drugas, gipili siya sa katawhan. Og sa diha nga iyahang nakalingkod na siya sa pwesto diha sa atong panggobyerno sa nasyonal. Iyang gituman ang iyang obligasyon. Iyang gituman ang iyang gisaad sa katawhan nga iyang sumpuon ang drugas. O kini maong paghimo niya sa iyang saad, din siya gibutuhan sa katawhan. Dako kining sala. Dako kining sala. Ngano man na hinay-hinay pagsumpo ang drugas sa diha nga siya namunuan tungod kay ning bati og kahadlok ang mga katawhan, labi na sa mga drug addict, drug poser, mga drug lord, ning bati sila kahadlok kay si Presidente Duterte sinsiro sa iyang gisaad sa katawhan. Kini niya kasalanan ni, kasalanan kini matud pa sa ubang mga tao. Ngano man tungod kay doon na sila'y mga parinti nga na biktima.
Apan nga man usa man kay rason nganong doon na may mga krimen nga nahitabo. Tungod kay sa dihang iyang gihinluan mga higala na may uban nga wa kauyon niini o misukol diha sa otoridad. Muna, mahitabo gayon nga naay krimen kay ang atong mga kapulisan di man pwede nga dili magdepensa, dili malipos lang kaugalingon kay kini mga klasehas tao naamo po yung mga hinagiban, naamo yung mga armas. So nahitabo ang krimen. Apan napahid ni tanan ngadto sa presidente. Kay matod pa nila og wa pa ni gimando sa presidente dili unta ni mahitabo mga higala. Pero angay ninyong timan-an, si Presidente Digong wa pagani siya kalingkod, niingon pa siya, kamo mintas wa pa ko kalingkod, paginahinay na mo og panglimpyo sa inyong lataran. Og tuon man, grabe na tayo mga kahigalan. Wa pa gani kalingkod, nanay mga patay. So kisa may naghimo niadto? Kisa may naghimo niadto? Oh. Sa dihang naglingkod na siya, aduna po yung mga sakay sa panahon. Doon ay mga personal nga bangi, personal nga katuyuan, nagpinatyanay sila. So dili man siguro tanan kanang nahitabong krimen, no? Doon na siguro po yung laing sakay sa panahon. Pero mao lagi, niingon atong Presidente Duterte, kamong akong mga kapulisan, kay nagsugot raman kamo sa akong sugo, isip ako maoy presidente, tumana lang ninyo ang inyong obligasyon. Ako'y manubag sa tanan. Okay ni ang sala, matod pa sa uban, sa atong presidente, ang iyang paghinay-hinay, pagsumpo sa drugas. Din mo ay nakabuang sa mga batanon, din sa mga batanon, hapil na sa mga hamtong, mga tiguang, grabe. O karon usa may nahitabo, ning balik na pod ang drugas. Grabe na pod ang pagdagsang sa drugas karong panahon na. Og nagnahanglan nata karon og usa ka presidente nga makasasa. Ang makasasa mao'y mohinlo sa mga sala. Kaya wala may perpekto nato nining kalibutan na. Muna nga karon si Duterte nag-antos sa iyang mga sa. Lain pang sa ni President Duterte mga higala, kining iya pagdepensa kung doon na may nangamatay sa iyang sa pagsumpo sa mga drugas, itong itawag drug war, dito sa laing naso, doon na tayo mga igsuon nga mga OFWs. Nga gipanamastamasan, giamong-amungan, gipasakag kaso o kini pagabitayon. Ang kinsa may ilang gidakupan dito. Kinsa may nanalipod nila. Daghan kayong nahitabo nga bitayonon mga higala, kini gipauli, ginipinsaan ni Rodrigo Duterte. Sa ato pa, naa siya'y pagka-pro-life. Naa siya'y pagka-pro-life, midipinsa siya sa kinabuhi sa tao. Labi na sa mga buutan. Dahil dilibutan, katong minusukol, natural, o sa may buhaton sa otoridad. Karon, naay mga pamilya nga nalipay. Katong mga pamilya nga ilahang paryente tuas gawas na biktima, nalipay sila. Nga naman, nasulbad ang problema sa ilang pamilya dito sa gawas nga bitayonon. Di na ako maghiskot og pangan. O kining ni sala ning dako kining ni ang gihimo ni President Rodrigo Duterte nga iyang gisalbar ang mga OFWs dito nga nabiktima. Nabiktima sa hustisya.
Dunay inustisya nga nahitabo didto sa gawas. Tungod sa pag-abuso sa mga amo, gitar sila sumadang kay nakahimog krimen apan nahukman man sa kamatayon mo nang pagapatyon. Ginipinsahan ka na sa atong presidente. So sala na, di ba? Mo na sala niya? Sala man niya? Kamo na lang maghukom og sala man niya. Lain pang sala mga higala nga gihimo ni Presidente Digong sa iyang pamunuan. Kining sala nga din iyang gipakasayon. Ha? Gipakasayon niya ang atoang kanang mga pamaagi, labi na diha sa buhatan sa gobyerno nga diin gipakasayon niya ang tanan. Tanawa ra gutong panahon nga maglukat tag mga clearance, mga unsa pa na clearance, BIR ug unsa pa na dugay kaayo ang proseso. Dugay kaayo ang proseso. Pero sa dihang gimando ni President Duterte, lang mas labing madali, mas labing masayon. Ang kasayon, importante. Ug tuod man, ang tanang mga opisina sa panggobyerno, nangingking mga higala. Ang mga kurakot, nangingking sa pagpangurakot. Tanawa, gikan sa mga kapulisan, hangtod na sa mga barangay tanod, mo duty gyud o tinuod diha sa ilahang departamento. Grabe pangingking. Kini niya sala ni nga nahimo niya para sa uban nga mga tao. Muna ning mando siya nga ang tanang mga suok sa tibuok Pilipinas kadtong mga barangay road kinahanglan ipasiminto. Kay taas nga panahon mga higala, pila ka mga presidenteng ng labay, grabe ang ato ang kanang mga kalsada, wa dyan nahimo. Ang uban wa masiminto. Ang uban nga nasiminto, sigihan na nagbakbak kay lisag lain. Ang uban wa dyan nasiminto. Kung tuon man sa may nahitabo, halos-halos Luzon, Visayas, Mindanao, nasiminto sa panahon ni Rodrigo Duterte. Sala ni siya sa atong mga igsoon para nila dako kining sala nga nahimo ni President Rodrigo Duterte mga kahigalaan nga nasiminto. Grabe ang pagpadagan, nindot ang pagpadagan sa kwarta sa gobyerno na pahimuslan sa kinatibuk-an. Di ba? Sala ni, di ba? O dili lang na nga mao ang sala ni President Duterte mga kaigsuonan. Ang tanang mga empleyado sa gobyerno iyang ipatasan ang ilang sudo. Mga gikan sa mga yano nga mga lungsuranon, yano nga mga employees gikan sa mga ang ilang sweldo, ang ilang minimum gidugangan. Ibutang nato 350, gihimong 380. Ang mga kapulisan kaniadto nga nagping sa karisod, gamay ra kaayo lang sweldo. Manang uban mo adto nag ubang mga laing buhat nga para lang makasidline. Pero President Duterte gipatasan ang suhildo sa mga kapulisan, mga militar, sundalo, gipatasan ang suhildo. Mga maestra, gipatasan ang suhildo. Tanan nga mga departamento, gipatasan ang suhildo mga kaigsuonan ko ni Kristo. O kini dako kayong sala ning nahimo ni President Rodrigo Duterte mga higala. Grabe ning sala para nila. Grabe ning sala mga kahigala nga nahimo ni President Rodrigo Duterte. Muna nga daghan pa kaayo siyang gipanghimo nga mga maayo. Nga sala para sa ubang mga tao. Ang atong mga kapulisan nga mao'y nagprotect ni Duterte sa iyang pagka-presidente, mao ra po'y dakop niya.
mora pa midakop niya. Muna nga, ang uban nga mga pulis, ang uban nga mga sundalo, nang hilak. Nga naman, nakasabot siya. Nakasabot sila sa mga sala nga nahimo ni Duterte sa iyang pamunuan. Una, nanghilak sila. Nanghilak sila. Nga naman, tungod kay sila nakahibalo nga kining sala nga iyang gihimo, mao'y nakahimog kayuhan sa atong nasod nga Pilipino. Mao ka na makakaigsunan ko diha ni Kristo. Muna, si Presidente Duterte, sincero siya nga nangalagad sa katilingban. Kung imong tan-awon, kining presidente naa magini siya suhildo, kung naa magani siya natigom sa iyang panahon, iyar po nang gihatag ngadto sa iyang pamilya. Iyar po nang ihatag ngadto sa iyang pamilya. Matud pa niya sa iyang mensahe mga higala. Matud pa sa iyang mensahe diri mga kaigsunan. Giingon diri. Wala ako'y agenda. Wala akong agenda. Wala akong dinagdag na maski isang poste sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Dinibdib ko talaga ang trabaho ko para sa bayan ko. Kung imong tanaw ning iyang pulong mga makaingon ka dunay pagkatinuod ni. Doon na siya pagkatinuod. Ngani nahing chat nako nga usa ni katinuod ning istorya. Mingon siya tinuod na kay kining silingan daw sila dito sa Davao sa Ikulan. Kung doon naman gani gamay improvement, lahi ra gyud sa uban. Nga kanang uban nga nagkatungtong sa pwestos gobyerno, daghan na kayo og mga kabtangan, no? Pobre gikan, grabe na ang kabtangan, daghang sakyanan, daghang mga balay. Dili lamang dinhi sa atong nasod nga Pilipinas, tuwa pod sa laing nasod sa tibuok kalibutan. Nakatukod sila daghang kayong mga balay. Di ba? Pero tanawa kino ninyo ang kinabuhi ni Rodrigo Duterte kung iya ba nang nahimo sa iyang panahon. Muna nga atong kwarta sa gobyerno na palihok. Bisan tuod og dunay daghang mga calamity, mga kalamidad nga nahitabo, natiman gihapon na niya. Ang kwarta sa gobyerno napahimos lang yapon sa mga tao. So inana ang nahimo ni Duterte sala kini para sa ubang mga tao, mga higala. Dako kining sala para sa ubang mga tao. Usbon ko, kung doon naman gani na biktima sa dagwar, kung doon ay nangamatay, doon na po'y nangasalbar. Doon na po'y nangasalbar. Kaya doon ay nangamatay, doon na po'y rason. Ganong nangamatay sila panahon sa gubat sa drugas. Na ay uban diha sa kayas panahon, na po'y uban diha personal, na po'y uban diha nanukol sa mga otoridad sa simbahan, sa otoridad sa gobyerno. So mo kada mga kaigsunan ko na ni Kristo, ang ako ang ikapaambit ninyo karon. Kung sa may mahitabo sa namunua sa ni Presidente Digong karon kay tuwa man karon sa Netherlands, relax lang mo nga mga dumadapig. Pwede mo doon na mo'y katungod sa pagpadayag kay kini ato demokrasya man ning ato ang nasod nga Pilipinas. Aduna tay katungod paghatag sa atong mga gibati, pagpakita, pagpadayag. So padayag lang mo diha o sa inyo ikanalan, pero huna-huna kung maghimo og people's power, mao ginahay kasulti ninyo. Ang people's power kung mahitabo lang kung ang tanang katawhan
maghiusa bisan pag dunay balaod militar o marsyalo, wa sila'y mahimo kung ang mga tao maghiusa diha sa ah, pag-asa sa ilang gusto nga mahitabo. Kung pananglitan karon, papahawaon ang atong pangulo karon pinagi og people's power, atong tanawon kung anaa ba habig nato ang mga militar. Kaya once naa nila ang habig sa militar, doon marsyalo nga mahitabo. Nga naman, tungod kay ang presidente momando manag marsyalo o ang balaod militar maunay magdominar. So muna, nga wa tay mahimo. Wa tay mahimo, mga higala. Muna nga ayaw mo pag halahala diha. Kaya doon na may eleksyon, doon na may balaod. Kung wa mo kauyon sa namunuan karon, doon na balaod. Kaya kinahanglan nga mag-eleksyon, magpili na pod og lain. Kung wa ta kauyon, doon na may laing eleksyon nga mahitabo. Mangita ta og lain nga mamunuan sa atong nasod nga maoy muda aron masulbad kining pagtaas, pagkulhod sa atong ekonomiya, pagmahal sa presyo sa atong mga pamaliton importante na nga masalbar. Nga naman need na to adlaw-adlaw ang pagkaon. O kini sulbaronon kaya ang mga tao bahalag walay balay basta lang makakaon. Mag-unsa ba nang maayo ang imong balay, nindot kag balay, unyawa kay gikaon. Ang uban mosugot lang, bahala og magtabil-tabil. Bahalag nas ilawom sa kahoy. Mosugot ra na, makatulog ra na kung busog. Pero og way kaon, suway. Way pagkaon, suway. Bisan pag aircon ang imong balay. Wa gyud. Wa joy ayo ang kinabuhi, mga higala. Muna, kining ako pagpahinumdum lang ni sa mga sala nga nahimo ni Presidente Digong sa iyang pamunuan. Tanawon po nato o nganong siya nakasa. Ha? Ato pong timbang-timbangon o nganong siya nakasa sa iyang ipanghimo. Oh? So, muna mga kaigsunan ko dahil Kristo, daghan pa kaayo nga mga gihimo niya nga para sa uban mga sala. Pero di na nato taason pa ang istorya. Ang ako, igo na pong nagpadayag sa kamatuoran nga si Presidente Digong nakahimo siya og mga maayong buhat apan sala kini sa ubang mga tao. Mao kana mga kaigsunan ko ni Kristo. O kini atong pangulo karon, kung ang Ginoo maogi nagpalingkod niya kay gibutuhan man siya sa tanan, kung dunay moingon nga na-scam, nasayop sa pagboto, kunya ang Ginoo mo ay nagbuot niya na wa kitay mahimo. Wa tay mahimo kung ang Ginoo mo ay nagpalingkod dinhi atong presidente karon. Pilita sa pag saludo, pilita sa pagrespeto. Kinalang mo respeto ta sa atong pangulo kay matud pa sa Roma 13 walay namunuan nga dili tinugutan sa Dios. Nang litag tinugutan kini sila sa Dios dan ang Dios na mao nga tuang kalaban. Ang tuson lang nato kung panalitag nasayop man ta, ang tuson nato ning kalisod. Kay basin pa og pinaagi nining maong kalisod, mao kini ang makapahiduol kanato ngadto sa Ginoo. Kay siguro moabot ang time nga haruhay ka o haruhay ang tibok nasod, wala na siguro Ginoo magsampit niini. Ang nasod nga abunda wa na makinahanglan sa Ginoo. Pero ang nasod nga kanang nagkalisod-lisod, adlaw nagsige nagpangayo sa Ginoo ug kalan-on matag adlaw. So kini makapasuod kanato sa Ginoo. Bisan kani sa balay. Ang usa lang ka pamilya ha, kung usa ka pamilya hamugaway. Kompleto na ta ng mga gamit, gadget.
Di na gani halos mubasa ang Biblia, ano to na cellphone, nagsige yan po nga cellphone. Ang altar, wa na mo hinumdom sa altar, nga naman, nagkanya-kanya na lagpangatog, na sa sud sa balay, nagdool, pero wa na tingganay. Nga naman, tuwa na nakapokus sa social media. Nakabantay ko niya na. Bisan sa atong mga, ato ang kagrupo, pag sige na lang tinutukay sa cellphone, dool, present upon absent. Present ang lawas, pero ang hunahuna wa diha. Yun na makigsunan ko dahil Kristo nga, ako di po ko gusto og mahimugaway og maayo ang atong nason. Di po gusto og mahimugaway ang atong pamilya. Nga naman, kanang igo-igo lang. Di ko gusto og padato. Grabe na nga, malayo na sa Ginoo. Kanang igo-igo lang nga, napay Ginoo maghawid sa atong kinabuhi. Manang atong yampo, ang atong presidente, nga unta ihang mapadagan o maayo o mapatunhay ang ekonomiya, nga diin mo'y sulbad sa atong gikinahanglan matag adlaw. Si President Marcos, kay mo siya may namanuan karon, mosugot mo sa dili, respetuo na to ang ato ang Pangulo, kay siya may naadiha, basin pa o sa sunod nga mga tuig dunay kasulbaran sa atong ekonomiya, pinagi siyang pamunuan. So mula na mga kaigsunan ko na ni Kristo, ang akong ikatambag, ika-advise sa tanang mga Pilipino nga unta mag-ampo ta, maghiusa ta sa pag-ampo sa tanang namunuan sa atong gobyerno. Nga unta matubag ang atong mga pag-ampo sa Ginoo, pinagi sa iyang gibutang diha sa pwesto sa atong gobyerno. So, kinilang ako ang pagpaambit og salamat kayo sa inyong pamati, pagtan-aw og palihog ko i-share ninyo ang ato ang video dinhi sa atong programa kay unsabay kamaturan. Salamat kayo sa inyong pag-follow, share ug subscribe sa atong programa sa Kayo Sabay Kamatuoran. Kini inyong alagad, si Brother Edgar Laugan. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kayo Sabay Kamatuoran. Ako lang hinaot, nga daghang kamog lakat-unan. Daghang salamat.